Hello mga beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Panibagong loan up pa rin yung pag-uusapan natin mga beshies. At ayon ulit sa loan up na ito, pwede nga daw tayong makahiram or may available amount na pwede nga nating mautang na 25,000 pesos. At mababa nga din daw yung interest nito kasi 0.03%. Pero ito per day yung nakalagay na interest. Kaya sana nga panoorin nyo yung buong video nito bago nyo i-download. If in case na nakita nyo ito sa Google Play Store or sa App Store nga. And long period up to 180 days. So akalain mo yun halos nasa 6 months daw yung loan terms. And then fast process in 3 minutes. So ito pa kung ito yung pagbabasehan natin like 3 minutes lang ay maaprubahan ng ating loan application. Parang okay siya na utangan kasi di ba 3 minutes lang and yun nga po 180 days or 6 months yung loan terms at 25,000 yung pwedeng mautang. Kaya kung talagang kailangan mo ng pera, parang nakakaengganyo, di ba? Or parang okay siya utangan kasi nga ito yung pambungad nila. Pero sana nga po mapanood nyo yung buong video na ito bago nyo nga subukan. Pero good news po kasi every Saturday ako ay namimili ng 3 na mabibigyan natin ng ating pa-GCash giveaways. At hindi lang yun every 25th of the month ako din po ay nagpapa-giveaways ng cellphone. At para nga makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin nga yung buong video na ito. I-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video at huwag kalimutan na mag-subscribe para nga maging updated ka sa ating pag-giveaways. At syempre sa mga bagong videos na i-upload natin kung ano yung mga legit na pwede nating mautangan online at yung mga earning apps na pwede nating pagkakakitaan kahit wala tayong nilalabas na pera. O siya, balikan natin mga beshies, itong loan app na ito. So ito nga ay yung Happy Cash. I'm sure marami sa inyo or meron sa inyo yung nakapag-try na umutang dito at meron din naman yung mga naka-encounter lang sa Happy Cash or nakita yung odds ni Happy Cash sa ibang mga social media o di kaya nakita nyo mismo sa Google Play Store or sa App Store. So bago nyo nga i-download ito, ay hayaan nyo muna na ako yung mag-try sa loan app na ito para makita natin kung okay nga ba ito utangan. So syempre kailangan muna natin i-download sa Google Play Store at ito na nga agad-agad makikita natin nga yung hanggang 25,000 pesos na pwedeng mahiram, may 180 days na loan terms, at napakabilis nga daw yung pag-process nga nito ng ating loan application kasi 3 minutes lang, diba? Click nga lang natin yung may nakalagay na borrow now. Pero kagaya nung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung hindi naman talaga natin kailangan na umutang sa mga loan app, kahit legit man yan or hindi, huwag tayong uutang, diba? Kung para lang sa luho, para wala tayong iniisip na babayaran. So, eto na nga, kailangan lang natin ilagay yung ating mobile number at i-check nga lang yung maliit na parang circle dyan. I have read and agreed, so blah blah blah. And verification code, may matatanggap na naman tayo na one-time password na isa-send ganito sa ating mobile number or sa mobile number na nilagay nyo. And kailangan lang natin ma-input dito yung OTP. So, may mga gusto na naman itong i-access sa ating cellphone like yung device, location, app please, yung camera, at yung SMS. To provide our service and process your loan application, we need your consent to collect, process, and store. Diba? So, nakakaloka lang na napakarami yung gusto nitong i-access sa ating cellphone. Kaya nakakalungkot lang talaga dun sa mga nangangailangan talaga ng pera na kahit nakita nila ito, yung mga hindi maganda naman talaga na daming i-access ng loan app sa ating mobile number or sa ating cellphone, ay talagang napipilitan din sila na i-continue pa rin na mag-apply dahil nga sa pangangailangan. And sana nga lang talaga yung mga loan app magbago sila pagdating sa interest and processing fees, no? Para happy tayong lahat, pero hindi I mean, nag-start ito 2019, medyo okay pa noon, pero ngayon, palala ng palala, parami ng parami, itong mga loan app nga na nagpapautang online. So, kailangan lang natin sagutan nga itong mga personal information, like yung purpose of loan, yung educational background, at yung address or kung saan nga ba kayo nakatira. At ayun nga po mga beshies, work information kailangan nating sagutan at agad-agad na naman kailangan nating ilagay
yung mga personal references. Next nga lang natin at identification info na naman tayo. Ito nga daw yung mga ID na tinatanggap. Pwede yung PRC. Ito daw yung high credit or malaki yung chance or medyo okay gamitin. Yung PRC ID, SSS, UMID, Postal ID, yung passport. Meron pang other ID type. Pwede yung driver's license, national ID, pag-ibig, teen voters, and PhilHealth. Pero UMID na naman yung gagamitin ko sa lahat ng mga ina-applyan ko or sinusubukan kong utangan, UMID talaga yung ginagamit ko. Ito lang din kasi yung available na meron akong ID. So, ayan, allow Happy Cash to take picture and record videos. Please take a photo of your ID and make sure that each corner of the ID is visible. So, dapat daw nakikita or nababasa yung mga details at nakikita nga yung picture or malinaw nga yung ID na i-upload natin. Lalagyan nga lang natin dito yung ID number. Ayan. Pero, syempre, itong ID number na ilalagay ko, hindi talaga ito yung ID number ko. So, para lang maipakita ko sa inyo at yung mga kompletong pangalan, ayan yung birth date, hindi rin talaga ito yung infos ko. Pero kagaya nung sabi ko, right after nga na maipakita sa inyo itong mga possible na sasagutan natin, binabalikan ko ulit, then nilalagay ako yung tamang infos ko. Kasi nga, hindi talaga maaprubahan or hindi magpo-proceed niya ang ating loan application kapag mali-mali yung infos na nakalagay. I mean, hindi tama or hindi magkapareho yung mga infos nilagay mo dun sa nasa ID mo. So, allow Happy Cash to make and manage phone calls. Credit evaluation, your application will be processed within 1 minute. So, diba, 1 minuto lang daw ang pag-process nito ng ating loan application. So, tignan natin, antayin natin kung totoo nga ba itong 1 minuto na pag-process nga nito ng aking loan application. Itong mga loan app naman kasi na ito ay halos pare-pareho lang. Yung pagdating sa interest and processing fees ay mataas pa rin. Halos talaga yung mga loan app ay kapag first time yun na umutang, 7 days lang yung ino-offer. Kaya nga, hindi ko talaga in-encourage itong mga subscribers ko or yung mga nanonood ng mga videos ko na sumubok sa mga loan app. Ang hirap lang i-consider na umutang sa mga loan app na ito kasi nga napakataas yung mga fees nila and napaka-short term lang na kung pag-isipan natin talaga ay hindi ito nakakatulong sa atin kasi nga mas lalo nila tayong ilulubog sa utang. Kaya nga may mga videos na ganito para mabigyan kayo ng babala, mabigyan kayo ng idea kung ano nga ba talaga yung mai-experience nyo nga once na subukan nyo na umutang sa ganitong loan app. So, naloka ako kasi mahaba na or hindi lang 1 minute yung inantay ko. Pero ito, at under review pa rin yung loan application ko at application under review pa rin. Diba? Ilang minuto na ang nakalipas sa 1 minuto, hindi naman pala. Diba? So, nakakaloka lang na wala pa akong natatanggap na text message ha. It's declined yung loan application ko or ano nga ba yung nangyari. And kapag binabalikan ko itong app, ito pa rin yung lumalabas, application under review pa rin daw. Diba? So, nakakaloka na parang paasahin ka na mabilis nga yung pag-process daw ng loan application, pero hindi pala. And binalikan ko din ito after ilang minuto talaga, ganyan, under review pa rin yung nakikita ko dito. Kaya parang, di ba, parang kinukuha lang yung information. Ewan ko kung may naaprubahan dito, may nag-apply dito na naaprubahan ng kanilang loan application, pero nga kasi, based sa aking experience ay hindi maganda, ang bagal nung pag-process nga nila ng loan application. At ayun nga po, sa pag-apply ko, hindi maganda yung naging experience ko. Maliban sa matagal yung pag-process nila, di ba parang naloka lang ako kasi yung pambungad nila okay or mabilis yung pag-process nga daw nila ng loan application, yung tipong malaki yung pwedeng maprubahan, pero dito sa dulo, ewan ko kung anong nangyari doon sa loan application ko. So, abangan nyo, gagawa ko ng part 2 regarding sa status ng loan application ko dito sa Happy Cash. Kasi nga, ilang minuto na, halos umabot na ng 30 minutes, wala pa rin status yung loan application ko. So, wala ding nagte-text sa akin, kaya balikan ko kayo kung ano yung magiging status ng aking loan application. At kung paano yung interest and processing fees nila. Pero kasi nung binabasa ko yung app nila, may mga na-disappoint nga sa loan app na ito. Kasi parang mabagal yung pag-process nila ng loan application at hindi maganda yung naging experience nga ng iba. So, pero at least diba nakita natin na ganito pala yung way ng pagpapautang nila na mabagal. So, yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Abangan nyo yung part 2 ng video na ito. And see you on my next vlog. Bye-bye!